Magsitayo pong lahat at sasalubungin natin ang ikakasal. Tayo po ang lahat. Merv, tingin muna ng malalim. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Minamahal na mga kapatid, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayong tayo magdiriwang ng banal na misa kung saan sasamahan natin sila Merv at Kimberly sa kanilang pag-iisang dibdib. At hihilingin natin sa Panginoon na sila ay gabayan, patnubayan, biyayaan sa buhay, mag-asawa. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa pakikibahagi natin sa banal na pagdiriwang. Ihingi natin ang patawad ang nagawa nating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos,
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga ng pag-iisang dibdib ay magang sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni Merv at Kimberly, na ngayon umaako sa banal at tipan ng kasal, naway mangibabong ipinapahayag lang pagmamahalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng magkakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa impapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mahilap. Ngunit, wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ng tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot, ang maalab na at hikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubasan na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging papalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo ang lahat at makinig sa pangaral. Merv at Kimberly. Kaya kayo narito, kayo nagmamahalan. Ano? Totoo. Kung hindi kayo pa uuwiin ko kahit na ulan. So,
Tatlong bagay ang ibig kong ibahagi sa inyo upang ang inyong pagmamahala na susumpaan ngayon sa sakramento ng kasal, pagtitibayin sa sakramento ng kasal, ay lalong tumibay at lumalim habang kayo nagsasama bilang mag-asawa at bumubuo ng Kristiyanong pamilya. Para madaling tandaan, ABC. A, attention. Always give attention to your partner. Sa ating mabuting balita na napakinggan at sa huling bahagi ng ating unang pagbasa, buhat sa aklat ng Henesis, ano ang sabi? Dahil dito, iiwan ng mag-aasawa ang kanyang magulang, ang ama at ina. Iiwan ninyo ang inyong mga magulang, hindi dahil itatakwil nyo sila, hindi dahil wala na kayong pakialam sa kanila. No. Kung hindi upang ibigay ang attention sa isa't isa. No? At anuman ang hadlang para maibigay ang attention sa isa't isa, kasama ito sa iiwan. Lagi ko po itong sinasabi sa aking kinakasal. No? Ano ang unang iiwanan, Merv? Buhay binata. Ikaw, Kimberly, buhay dalaga. Upang maituon ang buhay sa buhay pamilya. Kasi paglabas ninyo ng simbahang ito, iba na nga ang estado ng inyong buhay. Hindi na lang kayo para sa inyong sarili, kung hindi para sa isa't isa. At ang tunay at dalisay na pagmamahal ay hindi ang sariling kapakanan ang hinahangad. Sa halip ay ang kapakanan at kabutihan ng minamahal. No? Be blessing. Consider your partner as blessing of God, a gift from God. Sa ating unang pagbasa, buhat sa aklat ng Henesis, ano ang sabi? Hindi maina mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. So ang bawat isa ay bigay ng Diyos. Regalo ng Diyos. At may dahilan ng Diyos kung bakit, kung bakit ibinigay. Ano ang sabi sa pagbasa? Upang makasama. Tatandaan ninyo nung kayo interviewin ko. Ano ang sabi ko sa iyo, Marv? Ay, walang palitan, walang sideline. Sa iyo, Kimberly, walang si Marv na lamang ang pinakamagandang lalaki para sa iyo. So, kasi ito'y pagtatalaga ninyo ng sarili sa isa't isa. At ito ay, kaya wala ngang iwanan at mayroong forever. See, it should be a Christ-centered relationship. Meron nga po akong article na nabasa tungkol sa kasal. Ano ang sabi? Iba daw po ang mathematics ng kasal. Hindi daw 1 + 1 = 2, kundi 1 + 1 = 3. Bakit? Dapat kasama si Kristo at si Kristo ang sentro ng inyong pagmamahalan. Si Kristo ang sentro, edi siya rin ang inyong modelo ng pagpapahayag ng inyong pagmamahal sa isa't isa. At ano ang sabi ng anghel kay Maria nang ibalita na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki na tatawaging Jesus? Walang hindi mapangyayari ang Diyos. So kaya niyong pagtagumpayan. May mga pagsubok, may mga kahirapan. Kahit tanongin niyo ang mga magulang, mga ninong at ninang, hindi madali ang buhay mag-asawa. Ano po? May mga pagsubok, may mga kahirapan na dinadanas. Pero sa tulong at sa biyaya ng Diyos, ay kaya niyong pagtagumpayan ang lahat. Kaya, laging kasama si Kristo sa buhay mag-asawa. Ang aming dalangin, naway maging mabiyaya at mapagpala ang inyong buhay pagsasama at ang inyong tahanan ay maging larawan ng isang munting simbahan kung saan ang pag-aalay ng buhay at tunay na pagmamahal ay laging buhay sa araw-araw. Congratulations!
Tatayo po ang mga ninong at ninang, mga magulang po, pati ang kakasal. Sisindihan po ang kandila. Candle sponsor. Pinamahal kong Merv at Kimberly, sabi niya, kumpil na kayo sa kayo sa buhay pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong kasalo sa pag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na dumudulog sa sambayan na ito, tinihiling ng panalangin upang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo po naman mga kapatid na sumasakri sa kasalang ito, mga magulang, mga ninong at ninang, ay manalangin at bukas palad silang tanggapin bilang magkakaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan niyo ipahayag inyong damdamin sa isa't isa. Kimberly, bukal ba sa iyo labi yung pagparito upang makisang dibdib si Merv na yung pagmamahal at paglilingkuran habang buhay? Yes, Father. Merv, bukal ba sa iyo labi yung pagparito upang makisang dibdib si Kimberly na yung pagmamahal at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong dalawa na gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong arugin ng mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Ipahayag ninyo ngayong miting na magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Kimberly, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Merv na narito ngayon alisun sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanyang sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ikaw naman, Merv, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay? Si Kimberly na narito ngayon alisun sa batas at lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanyang sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikati sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama namin, kami po ay inyong loobin. Magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, sa kahirapan at kaginhawaan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na po ang mga magulang, ninong at ninang. Ngayon ay babasbasan po natin ang mga aras at singsing. Ang manaming maawain, basbasan mo po at kupin ng iyong mga lingkod. Pagkalooban mo po sila ng sapat na kabuhayan, sinasagisag ng mga aras na ito. Sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan, luluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang manaming mapagmahal, basbasan mo at lingapin ng iyong mga lingkod. Pagindapatin mo po silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyo wagas sa pag-ibig at walang baliw na katapatan. Iluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Hindi kailanman hindi kita pagtataksilan. Suot mo at pagkaingatan ang singsing na ito. Masayang tanda ang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa amin.
kailanman di kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa iyo. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kailanman hindi kita pababayaan. Ibinibigay ko sa iyo ang mga aras na ito, tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga at kapakanan mo at ng magiging ating mga anak. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Batiin po natin ngayon ang ating mga bagong kasal. Pasalubungan po natin sila ng palakpak. Tatayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, halina magkaisa sa pagdalangin sa Diyos para sa ating mga bagong kasal na sila Merv at Kimberly at para sa buong simbahan sa libutan at sa pagkakaisa ng tanan ng inyong pong itutugon. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Inyong pong ulitin. Sinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa bawang Kristiyanong sambayanan, upang ito'y umanlad sa pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa mga nagtitiis at nagpapakasakit, upang sila'y tuwangan ng Diyos sa dinadalang hapis, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang lahat ay makatulong sa pamumuhay na walang ligali, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin, dinggin mo kami. Para kina Kuya Merv at Ate Kim na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin, dinggin mo kami. Para sina Kuya Merv at Ate Kim, ang pagpalain sa buklod ng tipan gaya ng pagpapabanal ni Kristo sa ikinasal na sa Cana, Galilea na pinangyarihan ng kanyang unang kababalagan, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, kaawaan mo ang iyong mga lingkod at pagbigyan sa kahilingang magkamit ng iyong kaloob sa ipagkakaisa sa pagmamahal at sa ipagkakaroon ng ligaya sa kalangitan, kaisa ng kanilang mga supling at mga mahal sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo. Veil and cord bearer. Pwede na pong ikabit yung veil.
shepherd there. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Kapuri-puri Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Kapuri-puri ang Panginoon. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib na Merv at Kimberly. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang may handog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig ni hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang magsing-ibig upang sa pagsasama habang panahoy mailahad ng iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Nanatili na lamang kung nakatayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po ang mga iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at ng iyong tinipong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag po natin ngayon ang lakas loob, ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, halina't ipanalangin sa Ama nating banal ang mga bagong kasal na nangangako magmamahalan bilang mga magkasalo sa katawan at dugo ng poong mahal. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan, upang sa kaugnayan sa pag-isang dibdib ay may isa katuparan na iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, nilobong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan, ay mabanagan ng tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan, upang ay pinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-isang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hinihiling naming si Merv at Kimberly ay gawaran ng iyong pagbabasbas. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ng pag-ibig mong bigay at sa isa't isa kanilang ipamalas ang iyong pakikipisa sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapala si Kimberly upang bilang asawa ni Merv at bilang ina ng magiging mga anak nila, kanyang maganap na may pagmalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman, pangunahan mo na iyong pagbabasbas si Merv upang kanyang magampan ng marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Kimberly at amang maaasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ng piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag po sana ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ngayon pagbigayan ng kapayapaan sa isa't. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito po, minamahal ng mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nakikibahagi sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsipo ang lahat. Tinatawagan po ang mag-aalis ng kordon at belo. Maaari na po itong tagad.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang iyong loobing makiisay palatiliin mong umiiral sa mga nagsalo sa nagbibigay buhay, pamalagin mo nagmamahal at nagkakaisa ng kaloob at kaisipan si Merv at Kimberly na pinagbuklod mo sa banal na pagsasama at iyong pinapagsalo sa pagkaitinunong pagkakaisa na binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyong mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Kimberly, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanal at pag-ibig sa may kapalitan ng may bahay mo ibigin, gaya ng malasakit ng Kristo sa simbahan, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang Diyos sa mga makapangyarihan ay siya namang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo'y sisilang at ang kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay sinawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginawahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya namang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyong pakikisa at pakikibahagi sa pagdiriwang na ito ng banal na misa kung saan sinamahan nga natin si Merv at Kimberly sa kanilang pag-iisang dibdib. Kumayo kayong taglay ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Merv hindi na alis ang tingin sa akin. Parang may hinihintay akong sabihin. Ano? Merv, you may kiss Kimberly now.
Good morning, everyone. We are now done to the solemn part of the program. May I request everyone to please stay and participate for the picture taking with the newlywed. May I call on the parents of the bride? Parents of the bride po. Please get ready for the immediate family of the bride. Once again, please get ready for the immediate family or the first family of the bride. Ang magulang at mga kapatid ng bride po, pa-ready lang po. Ready lang po muna. May I call on the first family of the bride? Parents po, stay lang. Please get ready for the relatives of the bride. Standby na po sa mga kamag-anak po ng ating bride. May I call on the relatives of the bride? Mga kamag-anak po ng ating bride, proceed po tayo dito sa harap. Once again, requesting for all the relatives of the bride. Stay lang po yung parents. Mga kamag-anak naman po ng bride. Baka meron pa po. Once again, requesting for all the relatives of the bride. Please get ready for both parents. Standby na po sa parents of the groom and parents of the bride.
May I call on the parents of the bride together with the parents of the groom? Stay lang po ang parents of the bride. May I call on the parents of the groom? Naning! Hello? Naning, they check ikang chang ko. Ma, bakit kayo may sama check lang sa chang ko? Tapos, what? 3 days na, ano na kami sana sa kaya? Ito nga, 30 days. Ano sa March? Parents of the bride, you may now take your seat. Parents of the groom, please stay. Please get ready for the first family of the groom. Standby na po sa mga kapatid ng ating groom. Okay, sige. Tapos pa-holds na. May I call on the first family or immediate family of the groom? Please get ready for all the relatives of the groom. May I call on the relatives of the groom? Mga kamag-anak po ng ating groom. Proceed po tayo dito sa harap para sa picture taking with the newlywed. Once again, requesting for all the relatives of the groom. Medyo compress lang po tayo. Please get ready for all the principal sponsors. May I call on the principal sponsors, Ninongs and Ninangs? Ninangs po sa side ni bride, yung mga ninongs po sa side naman po ni groom. Standby na po para sa ating best man and maid of honor. Yung group picnic po, lahat po kayo meron yan. Di ba apat kayo? Lahat kayo meron yan. Ito po kaya kayo ba? Mga laki, di ba? Bali, isa.
May I call on the best man in maid of honor? Once again, requesting for the presence of the best man and maid of honor. Requesting for the presence of the best man. Proceed po muna tayo dito sa gitna. Requesting for all the bridesmaids, together with the maid of honor na lang po muna. Ayan na po si best man. Standby na po para sa ating mga bridesmaids. May I call on the bridesmaids together with the maid of honor? Kasi aros sa tatlong kailangan pa-exit eh. Kaya ipasok ko noon, single lane na lang ang mga traffic. Please get ready for all the groomsmen and bridesmaids. May I call on all the groomsmen and bridesmaids, together with the best man maid of honor. Inaanyayahan ko po lahat ng mga groomsmen. Bridesmaids, you may now take your seat. Groomsmen, please stay. Please get ready for all the flower girls and bearers. Standby na po sa ating mga flower girls and bearers. Sa reception na po. May I call on the bearers and flower girls? Please get ready for all the friends of the couple. Standby na po sa mga kaibigan po ng ating couple. May I call on all the friends of the couple? Inaanyayahan ko po lahat ng mga kaibigan ng ating couple. Proceed po muna tayo dito sa harap para sa picture taking with the newlywed. Once again, requesting for all the friends of the couple. Baka meron pa po mga kaibigan po. Proceed na po tayo dito po sa harap.
After this, inaaniyaan ko po lahat ng mga abay na pumila po tayo sa pinaka-entrance for the reception. Inaaniyaan ko po lahat ng mga abay mag-proceed sa ating main entrance for the reception. To all the guests, pwede na po tayo mag-proceed sa venue sa Lazuri Hotel sa Tagaytay po. Thank you. Ingat po kayo.